Ang training niya sa kamay ng mga Hashira ay hindi naging madali dahil sa ang pamamaraan ng mga ito ay brutal at kailangan niyang malagpasan ang mga ito sa kahit na anong paraan. Sa pagsisimula ng episode 5 ay ipinakita na dumating na si Tanjiro sa mansion ni Matsuri. Masaya siyang sinalubong nito at pagkatapos ay binati niya ito at sinabi na matagal na din daw noong huli silang nagkita. Pagkatapos ay niyaya siya nito sa loob at sinabi na ipaghahanda daw niya ito ng masarap na pancake at black tea. Dito ay ipinakita na sinubuan pa siya nito at ito naman ay kanyang pinagbigyan pagkatapos ay sinabi niya na talaga daw na masarap ang ginawa nitong pancake. Ipinakita niya ang isang klase ng kasuotan at sinabihan nito na pagkatapos daw niyang kumain ay maaari daw ba niya na isuot ito, sabi pa niya. Sa eksenang ito ay ipinakita na ginamit na niya ang ibinigay nito at pagkatapos ang kanyang mga kasamahan ay halatang nahihiya sa kanilang suot at bukod tangi lamang na siya ang masaya. Dito ay ipinakita na nag-training sila at ang purpose daw nito ay upang ma-enhance ang talas ng kanilang pakiramdam at para mapaunlad ang kanilang reflexes, sabi pa nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga ito na kailangan daw nila na mag-stretching ng kanilang mga kamay at paa at dito ay ipinakita silang dalawa habang ginagawa ito at sinabihan niya na mali daw ang kanilang ginagawa. Ipinakita na masaya pa itong nagpaunlak dahil si Matsuri ang kanyang partner at pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang mga kamay at inilapat ang kanyang mga paa sa mga paa nito. Pagkatapos ay biglang sa pilitin niya itong inunat at ito daw ay ang tamang paggawa ng stretching at dito ay ipinakita si Tanjiro na nagulat sa ginawa nito. Sinabi pa niya sa kanyang isip na mas brutal pa daw ito kaysa sa karaniwang brute force training at ito daw ay talagang masakit. Pagkatapos ay tinawag siya nito para sa kanya naman daw niya ito gawin at dito ay ipinakita na ayaw niya sana ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Katulad ng ginawa sa nauna ay hinawakan din nito ang kanyang dalawang kamay at inilapat ang kanyang mga paa sa mga paa nito pagkatapos ay nagbilang ito ng hanggang 3 at dito ay ipinakita na napasigaw na lang siya sa sakit. Sa eksenang ito ay ipinakita si Obanai at sinabi nito kay Tanjiro na kanina pa daw niya ito hinihintay. Sumagot naman ito na ikinagagalak daw niya na mag-training dito ngunit hindi pa siya natatapos na magsalita ay sinabihan na siya nito na manahimik daw ito kung hindi ay papatayin daw niya ito, sabi pa niya. Sinabi na daw ni Matsuri sa kanya ang lahat ng tungkol sa kanya at mukhang nag-enjoy pa daw ito sa kanyang training, dagdag pa nito. Lingid sa kaalaman ni Tanjiro na itong si Obanai ay may gusto kay Matsuri kaya ganun na lang ang inis nito sa kanya. Dito ay ipinakita na nagpadala ng sulat si Matsuri at sinabi niya dito na silang dalawa daw ay sabay na uminom ng black tea at itong si Tanjiro daw ay namumula ang pisngi kapag kumakain ng matatamis at ang cute daw niya, sabi pa nito. Pagkatapos nitong basahin ang sulat ay parang lalo itong nagalit kay Tanjiro at sinabi niya na hindi daw siya magiging mabait dito. Sinabi naman ni Tanjiro na ano daw ba ang ginawa niya at parang ang laki ng galit nito sa kanya, tanong pa nito. Pagkatapos ay sinabihan siya nito na sumunod daw ito sa kanya dahil meron daw siyang inihandang training para sa kanya. Pagpasok niya sa pinto ay nakita niya ang ibang corp member na nakatali at nakabitin at sinabihan siya ni Obanai na kailangan daw na matamaan niya ang nasa gitnang bahagi ng mga ito habang iniiwasan ang mga obstacles, sabi pa niya. Ito daw ay para ma-improve ang kanyang swordsmanship at dito ay sinabi niya na para daw itong isang execution chamber. Tinanong niya si Obanai na kung bakit daw ba nakatali ang mga ito o kung dahil ba na may nagawa daw ba na kasalanan ang mga ito, tanong pa niya. Sinagot naman siya nito na tama daw dahil ang pagiging mahina daw ng mga ito ay isang krimen at dahil mababagal daw itong matuto at sinasayang lang daw ng mga ito ang kanyang oras ay para sa kanya daw ay isa itong krimen, dagdag pa niya. Dito ay sinabi niya na grabe naman daw ito pati ba naman daw ang mga ganon kababaw na dahilan ay krimen na agad. Ibinigay sa kanya ni Obanai ang espadang kahoy at sinabi sa kanya kung ano ang eksaktong kanyang dapat na gawin. Isang beses lang daw niya itong ipapakita kaya dapat daw ay tandaan niya itong mabuti, sabi pa nito. Pagkatapos ay mabilis niyang sinalakay ang mga pagitan ng mga ito nang hindi man lang natatamaan ang mga corp member at sinabi sa kanya na iyon daw ang kanyang gagawin. Dito ay namangha siya sa ipinakita nito dahil hindi daw iyon ganoon kasimple lamang na gawin, ang pag-swing ng espada ng accurate nang hindi man lamang natatamaan ang mga tao at sa ganoon kabilis, sabi pa niya. Pagkatapos ng siya na ang susubok ay baka sa mukha ng mga ito ang pangamba at sinabi pa ng mga ito sa kanilang isip na wag daw sila ang unahin nitong patamaan.
Pagkatapos ay ipinakita na parang nag-aalanganan siya dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi pa ganoon ka-accurate ang kanyang galaw, bukod pa doon ay nangangamba siya na baka matamaan niya ang mga ito. Pagkatapos ay sinubukan niya na gawin ito kahit na siya ay nangangamba at nagawa naman niya ito, ngunit sa mabagal na paraan, at dito ay sinabihan siya ni Obanay na wala daw kwenta ang mga ginagawa nito. Paano daw niya masasabi na training ang kanyang ginagawa? Pagkatapos ay sinabihan siya na mag-sparring daw silang dalawa at sinabihan siya na salakayin daw niya ito. Ginawa naman nito ang sinabi niya at sinalakay niya ito, ngunit nagdalawang isip siya na baka matamaan ang mga ito, at pagkatapos ay nag-counter-attack naman sa kanya si Obanay at siya ay nataman sa kanyang tagiliran. Muli siyang tumayo at nag-iisip kung papaano daw niya ito matatamaan sa ganito kaliit na espasyo, at ipinakita muli na siya ay natamaan sa kanyang tiyan at sinabihan siya nito na masyado daw siyang mabagal. Sinabi niya sa kanyang isip na mahirap daw na salakayin niya ito, habang iniisip ang mga corp member na hindi niya matatamaan, dagdag pa niya. Samantalang ang mga pagsalakay naman daw ni Obanay ay nagagawa niyang accurate dahil nagagawa nitong baguhin ang direksyon ng kanyang espadang kahoy. Habang iniisip niya kung papaano niya ito matatamaan ay humahanga ito sa kanya dahil sobrang napaka-accurate at eksakto ang bawat ginagawa nito na pagsalakay sa kabila ng maliliit na espasyo, sabi pa niya. Ang kanyang espada ay parang isang ahas na nagagawa na lumiko sa mga pagitan nito, samantalang siya naman ay nagdadalawang isip kung sasalakay ba o hindi dahil sa mga ekspresyon ng mga corp member, sabi pa niya. Pagkatapos ay muling ipinakita na natamaan siya nito at sinabihan siya ni Obanay na kailangan na tanggalin niya ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan para magawa niya ng maayos ang kanyang pagkilos, sabi pa nito. Natapos na ang kanilang training, ngunit dito ay sinabi sa kanya ng mga corp member na bakit hindi daw muna siya magpahinga, at sinagot naman niya ang mga ito na ito daw ang magandang pagkakataon para matamaan niya ang mga target ng walang inaalaala, dagdag pa niya. Na-inspired naman ang mga ito sa kanya at sinabi na siguro daw ay kailangan na din daw na galingan nila ang kanilang training. Sa eksenang ito ay ipinakita na sabay-sabay silang maliligo at sinabi ng isa na masakit daw ito dahil sa mga sugat nila sa kanilang katawan. Ngunit wala naman silang ibang pagpipilian, kaya pagtalon nila ng sabay-sabay ay nagsigawan sila dahil sa mahapdi daw ang mga ito. Kinabukasan sa pangalawang araw ng kanilang training ay ipinakita na muling nag-sparring sila Tanjiro at Obanay, ngunit katulad ng mga naging resulta noong una ay palagi pa din siya nito natatamaan at muli ay sinabihan siya nito na masyado pa din daw siyang mabagal. Sa pangatlong araw, katulad ng mga naunang araw, ay pareho pa din ang naging resulta, ang mga pagsalakay ni Obanay ay direktang tumatama sa kanya. Sa ika-4 na araw na sparring nila ay sinabihan siya nito na bakit puro pagtakbo lang daw ang kanyang ginagawa. Sinabi naman niya na kailangan daw na mag-focus na siya sa pagsalakay lamang dito at huwag na daw muna niyang isipin ang mga corp member kung matatamaan o hindi. Dahil sa totoong laban daw, kapag ang pagsalakay niya ay tumama sa mga puno o kahit sa anumang obstacle, ito ay parang katumbas na din ng kamatayan, sabi pa niya. Tinanggal niya ang lahat ng pangamba at itinoon lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang kalaban, at dito ay ipinakita na nagpalitan sila ng mga pagsalakay. Sa eksenang ito ay nagagawa na niyang makipagsabayan ng accurate kay Obanay at sinabi niya na malinaw na niyang nakikita ang mga pagsalakay na ginagawa nito at ang mga ito ay accurate na din niyang naiiwasan. Muli siyang sinalakay nito at dito ay nakipagsabayan siya at matagumpay niya itong na-counter-attack at nagawa niyang mapunit ang damit ni Obanay. Sinabi niya na sinabi daw sa kanya nito na kapag natamaan daw niya ito o kahit ang damit man lang daw nito ay doon palang matatapos ang kanyang training sa kanya. Sa eksenang ito ay ipinakita na nagpaalam na siya dito at sinabi niya na siya daw ay nagpapasalamat para sa magandang training daw na ito. Sinabihan naman siya nito na umalis na daw ito sa harapan niya at iwasan daw niya ang pakikipaglandian kay Matsuri kung hindi ay papatayin daw siya nito. Sinabi naman ni Tanjiro na hanggang sa huling sandali daw ay galit pa din daw ito sa kanya at sa hindi niya malamang dahilan, dagdag pa niya. Pagkatapos ay ipinakita na naglalakad sila kasama ang uwak ni Shinazugawa at tinanong niya kung tama daw ba ang daan nila sa kaliwa. Sinabihan naman siya nito na sa kanan daw ang tamang daanan at sinabihan pa siya nito na utak ibon daw siya. Pagtingin niya sa direksyon na sinabi ng uwak ay biglang nagpakita sa kanyang harapan si Zenitsu at dito ay pareho pa silang nagulat. Sinabi sa kanya nito na tulungan daw niya ito na makaalis sa impyernong lugar na ito, sabi pa ni Zenitsu.
Sumagot naman si Tanjiro na bakit ano daw ba ang nangyari sa kanya at ito naman ay sumagot na hindi daw niya maigalaw ang kanyang mga paa sabi pa nito. Nasa panganib daw ang kanyang buhay at baka daw dito na siya mamatay kapag hindi daw siya makaalis sa lugar na ito dagdag pa niya. Pagkatapos ay ipinakita na may humawak sa kanyang ulo at pagtingin nila ay nakita nila si Shinazegawa at sinabihan siya nito kung babalik daw ba siya sa training o papatayin daw siya nito dito mismo. Dito ay bigla niyang niyakap si Tanjiro at sinabi niya na sumusuko na daw siya sa training at dito ay ipinakita na naiirite ito sa kanya pagkatapos ay pinalo niya ito sa kanyang leeg. Sinabihan niya si Tanjiro na buhatin daw niya ito at pagkatapos ay sumunod daw ito sa kanya na agad din naman niyang ginawa. Habang sila ay naglalakad ay sinabihan niya ito na kamusta daw at matagal daw noong huli silang nagkita sabi pa niya. Sinagot naman siya nito na wag daw itong feeling close dahil hindi pa daw siya nito nire-recognize ngunit matapang naman din niya itong sinagot na hindi din daw niya ito nire-recognize dahil sa ginawa daw nito sa kapatid niyang si Nezuko. Pagkatapos ay ipinakita na nagalit siya at sinabi na ang lakas daw ng loob nito para sumagot sa kanya ng ganoon sabi pa niya. Sa eksenang ito ay ipinakita na nagsimula na ang kanilang training at dito ay lubos nang nauunawaan ni Tanjiro kung bakit daw ganoon na lang ang naging reaksyon ni Zenitsu nang magkita sila. Sinabi pa niya na napaka-brutal daw pala na paraan nito ng pag-training at pagkatapos ay sabay-sabay nila itong sinalakay ngunit ni isa sa kanila ay hindi dito makatama. Kung si Obanai ay kahit papaano ay nagbibigay ng break time dito daw kay Shinazegawa ay tuloy-tuloy at halos walang pahinga dagdag pa niya. Pagkatapos ay ipinakita ng magising si Zenitsu ay sinabihan siya nito kung siya daw ba ang pumatay sa mga magulang nito bagay na kung ano-ano na lang daw ang naiisip dahil nga daw sa lupit ng training na ibinibigay nito. Dito ay ipinakita kung papaano siya nito binugbog at sinabi na lang niya sa kanyang sarili na ang hard naman daw nito para sa kanyang first day training sabi pa niya. Habang naglalakad siya ay nakita niya si Genya at sinabi nito sa kanyang kapatid na kung maaari daw ba siya nitong makausap. Sinagot naman siya nito na tigilan na daw nito ang panggugulo sa kanya dahil hindi daw niya ito itinuturing bilang kapatid at kapag hindi daw siya nito nilubayan ay papatayin daw niya ito. Pagkatapos ay ipinakita si Tanjiro at sinabi nito na ibang-iba daw ang turingan nila kumpara sa kanila ng itinuturing niyang kapatid sabi pa niya. Sinabihan pa niya ito na huwag daw ito maging magiliw sa kanya dahil ang nakikita daw nito sa kanya ay isang taong walang talento kaya kung ako sa iyo ay mag-quit ka na sa pagiging Demon Slayer dagdag pa niya. Ang isang taong katulad daw niya na hindi alam gamitin ang breathing technique ay walang karapatan para tawagin ang kanyang sarili bilang isang swordsman dagdag pa niya pagkatapos ito ay umalis na. Pinigilan niya ito at sinabi na palagi daw na gusto niyang magpaliwanag dito ngunit palagi daw niya itong hindi pinapansin sabi pa niya, ngunit sinagot lang siya nito na wala daw itong pakialam sa kanya. Sinabi niya dito na gusto daw talaga niya itong makausap sa kahit anong paraan pagkatapos ay sinabi nito na kumain pa daw siya ng demonyo para lamang umabot sa puntong ito. Galit na lumingon si Shinazegawa sa kanya at sinabi na kung tama daw ba ang narinig niya na kumain daw siya ng isang demonyo. Pagkatapos ay bigla itong nawala at dito ay mabilis na tumakbo si Tanjiro sa direksyon ni Genya at dito ay ipinakita na sinalakay niya ito ngunit mabilis din naman itong nailigtas ni Tanjiro. Dito ay ipinakita na nag-uusap ang mga corp member tungkol sa kanilang training nang bigla silang nagulat dahil may lumipad mula sa loob at nasira ang pintuan. Nagpanik naman sila Zenitsu at sinabi nito sa mga corp member na magmadali daw sila at magpanggap na kunwari ay mga nakahiga at walang malay. Pagtingin niya ay nakita niya si Tanjiro at sinabi na kung ano daw ba ang ginagawa nito dahil sigurado daw na papatayin siya ni Shinazegawa dahil sinira niya ang pintuan nito. Pagkatapos ay ipinakita ito na galit na lumabas mula sa loob pagkatapos ay muling ipinakita si Zenitsu na nagpanik at sinabi niya na sigurado daw na hindi maganda ang magiging resulta ng mga mangyayari. Dito ay tinanong siya ni Tanjiro kung ano daw ba ang ginagawa nito sa kanyang kapatid bakit gusto daw niya itong patayin. Sinagot naman siya nito na ang pagpatay daw dito ay madali lamang ngunit ito daw ay labag sa batas ng corp rule. Gagawin lang daw niya dito ay pupuruhan lang daw niya ito at sisiguraduhin niya na hindi na ito makaka-recover ngunit magkaganoon pa man ay papatawarin daw niya ito kung ngayon daw mismo ay mag-quit na ito bilang corp member sabi pa niya. Sinabihan naman niya ito na wala daw siyang karapatan para pigilan ito sa kung ano man ang gusto at desisyon niya.
Sinabi daw niya kanina na total ay hindi naman daw niya ito kinikilala bilang kanyang kapatid ay hayaan na lang niya ito sa gusto niya at huwag ng pakialaman. Kung sa tingin daw niya ay wala itong talento ay wala na siyang pakialam doon dahil meron siyang sarili niyang paraan para ipakita sa lahat na karapat dapat din siya. Tutal sinabi niya na hindi na niya ito kapatid simula ngayon ay hindi na daw niya ito hahayaan na pakialaman pa niya ito. Sinabi pa niya na kung hindi daw dahil sa tulong ni Jenya ay hindi daw nila matatalo ang nakalaban nila na taga-upper rank at hindi na daw niya ito papayagan na saktan pa niya ito matapang na sabi pa niya. Tinanong lang siya nito kung tapos na daw ba ito na magsalita pagkatapos ay sinabi sa kanya na kung ganoon daw ay siya muna ang una niyang pupuruhan para hindi na ito tuluyan pang makarecover sabi pa niya. Pagkatapos ay mabilis niya itong sinalakay at nagpakawala ito ng malakas na suntok sa kanyang tiyan. Nagulat naman siya dahil nagawa nitong mablock ang pinakawalan nitong suntok at dito ay gumawa siya ng counter-attack at ito ay tinamaan sa kanyang leeg. Dito ay ipinakita na nagulat silang lahat at sinabi na katapusan na daw talaga nila at dito ay sinabihan siya ni Tanjiro na lumayo na daw sila kasama si Jenya. Sinabihan naman niya ito na tanga daw talaga ito at dapat daw ay gumagamit ito ng mga tamang paraan ng senyales dagdag pa niya. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng malakas na pagsipa ngunit ito naman ay kanyang naiwasan ngunit magkaganoon pa man ay nagawa pa din siya nito na masugatin kahit hindi siya nito direktang natamaan. Sinabihan siya nito na mabilis na daw ang reflexes nito at dahil daw gusto na nitong mauna na mamatay ay pagbibigyan daw niya ito sa kanyang gusto dagdag pa niya. Sa eksenang ito ay hinila ni Zenitsu ang kamay ni Jenya at sinabi na mas mabuti na tumakas na daw sila bago pa sila nito tuluyang mapatay. Dahil ang kapatid daw nito ay wala na sa katinoan at dito ay sinuntok niya ito at sinabi na wag daw niyang iniinsulto ang kanyang kapatid. Ang pangyayari na iyon ay nagdulot ng malaking kaguluhan para sa lahat at ang mga ito ay nagsumikap para lamang mapigilan ang nagwawala na si Shinozagawa. Ang kaguluhan na naganap ay nagdulot ng hindi magandang epekto at ang training niya sa Wind Hashira ay nasuspended at nakatanggap din siya ng order na hanggat maaari ay huwag daw muna siyang lumapit dito. Sinabi pa niya na kahit natapos na ang kaguluhan na iyon ay hindi pa din daw niyang nagawa na pag-ayusin ang dalawang magkapatid dagdag pa niya. Sa eksenang ito ay ipinakita na naglalakad silang dalawa at sinabi niya na pasensya na daw dahil hindi daw niya inaakala na haantong sa ganoon ang kaguluhan na nangyari. Sinabihan naman siya nito na magkaganoon pa man daw ay humahanga ito sa kanya dahil nagawa pa din niya na makipagsabayan sa isang Wind Hashira bagay na hindi daw niya kayang gawin. Pagkatapos ay bigla na lang itong sumigaw at galit na isinigaw na kanina pa daw sila naglalakad at kung bakit daw kasi sa itaas pa ng bundok ang training camp ng Stone Hashira sigaw pa nito. Sa eksenang ito ay ipinakita na nakarating na sila sa itaas ng bundok at dito ay nakita nila ang isang waterfalls. Sinabi niya na mayroon daw tao na nandoon at pagtingin nila ay nakita nila dito si Inosuke at ang iba pa na nag-training sa ilalim ng waterfalls at sila ay labis na nagulat sa proseso ng training na ito. Sa pagtatapos ng episode na ito ay nakarinig sila ng boses at sinasabi nito na kapag nalinis mo ang iyong puso at naging malinaw ang iyong pag-iisip kahit pa ang pinakamainit na apoy ay magiging malamig at paglingon nila ay nakita nila ang Stone Hashira at sinabi nito na welcome daw sa kanyang training ground.